lesson number 16, Basic Biblical Discipleship. Ang topic po again is false teachers and false teaching. So, lesson 16 na po tayo na Basic Biblical Discipleship. When you say basic, siyempre na pag-aralan natin to, it means fundamentals. Diba? I would say fundamentals, ito yung nagiging foundation natin. Sa sports, since ako ay sports major, bago ka mag-proceed sa intensity, minsan yung hirap ng mga pagdadaanan, meron unang-unang kailangan mong maranasan. Unang-unang kailangan mong matutunan. Halimbawa, sa pagsayaw, sa dance sa topic namin, merong fundamental dance position. Same thing sa buhay ng isang Kristiyano. No? So, sabi natin, madaling maging Kristiyano pero mahirap maging Kristiyano, mabuhay bilang Kristiyano. So that means sa fundamentals, no, sa pag-aaral natin, ito yung dapat na-equip ang isang Kristiyano para sa pakikibakan niya sa buhay bilang isang Kristiyano. Yan, nandiyan po ba kayo sa Amen? Amen. So tayo magpatuloy, false teachers and false teachings ang topic natin. So why? Bakit natin kailangan pag-aralan ito? Ano ba yung makukuha natin dito? Ano ba yung magiging benefits natin from this topic, no? Ano ba yung magiging aral? Ano ba yung magiging learning? Ano ba yung pakinabang lalo sa isang Kristiyano pagdating dito? So, mga topic po natin, subtopic is the deception of false teachers. We have the dangers of false teaching. Meron tayong nature of false teachers. And then sa number 4, how to refute false teachers and false techniques. So, try natin matapos po lahat ng ito. Kung hindi po, andyan naman si Pastor para tapusin sa mga susunod na lessons siguro. So, the deception of false teacher. Diba? Pag sinabing deception, ano ba ang Tagalog deception? Pandaraya, no? So, sa mabigat na salita, parang pandilinlang, diba? Parang masakit kasi sabi niya, pero hindi katotohanan, no? So parang pandadaraya ng mga maling guro. Abang pwedeng gawin Tagalog, tagapagturo. Yan, pagdating dyan. So, meron dito. So, sa letter A, deception of false teachers. Meron tayong deceivement. Yan, nandiyan. Pakibasa po, anyone. Matthew chapter 24, verse 45. Matthew 24, verse 45. And Jesus answered. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 24 pa, sir. Verse 24. Verse 24. For there shall arise false Christ and false prophets, shall show great signs and wonders, so much that if it were possible, they shall deceive the very. Amen. Thank you, Pastor. So, tignan natin sa verse 4, no? Nakapula dito yung bandang baba, pati sa verse 24. That means ang Panginoon Jesucristo ang nagsasalita sa part na to. Sabi niya sa verse 4, i-mark natin, take heed that no man deceive you. Alam naman natin, no, ang warning ng Panginoon lalo sa mga kapalapit. Pag malapit nang bumalik ang Panginoon, marami na magpapanggap, marami ng deceiver, marami ng manlililang na handang linlangin. Actually, ang nililangin niya, according to verse number 24, if it were possible, they shall deceive the very elect. Now, iba po sa pinto, no? Pero alam natin, we say very elect, ito according sa foreknowledge ng Panginoon sa 1 Peter 1 verse 2. Alam natin yan, di ba? So, ang dideceive niya, hindi naman yung mga unbeliever. Ang dideceive ng mga false teacher, ito yung mga nakay-Kristo na para hindi pa magamit sa gawain ng Panginoon. That's why, napaka-importante na para hindi tayo ma-deceive. Dapat equip tayo ng Bible, ng salita ng Panginoon, di ba? Ng doctrine pagdating sa salita ng Panginoon. And this is 2 John chapter 7. Anyone? 2 John. Verse 7. 2 John, verse 7, or many deceivers are in the world, upon which not that Jesus Christ
Yeah, kita ka dito. For many deceivers are entered into the world. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita na eh. Di ba? Magbukas ka lang ng TV, nakita mo na, no? Ako, syempre, may mga TikTok app tayo, no? Dami ko nakikita, meron doon na naglalakad daw sa dagat, siya daw yung Kristo. Meron naman sa ibang bansa, siya naman daw yung nagpapakilala, di ba? So, ang daming ngayon gustong manila. Pero alam natin, ay ito na yung warning ng Panginoon sa atin, no? Pag malapit na siyang dumating, marami nang gustong manila, lalo sa mga Kristyano. So, dapat maging maingat tayo pagdating dito kasi maraming gusto. The many deceivers are entered into the world. Pero ang question, no? Bakit kaya madaling malinlang, lalo na yung ibang mga Kristyano? Bakit tayo nalilinlang? Alam niyo, sa pag-aaral, no, meron tayong natawag ng psychology. Diba? Yung mga psychologists, sila yung nag-aaral pagdating sa isang tao. Actually, hindi literal yung pag-aaral no? Na pag sinabi, ay si pastor, mahilig magsuot ng kulay blue po dito. Mga ganun, no? Ay si Nanay Mel, siguro, ayan, mga batikan to, lalo ng kabataan. Siguro yung mga ganun, no? Hindi ka na pagdating psychology. Pag sinabing psychology, no, ito yung pag-aaral ng human behavior. Diba? So, nagkakaroon sila ng interpretation pagdating sa human behavior, kung ano yung mga decision natin. Pero meron din tinatawag na dark psychology. Ano yan? Kung saan, kung ano lang yung gusto nyong masagot ng isang tao kadalasan, kumbaga minamanipulate natin pagdating doon. Pag sinabing dark psychology, no? Halimbawa, yung question is tinatawag na trap question. Ganito yung ginagamit ng mga ibang tao na pag maglilin lang sila lalo sa mga Kristyano. Pag sinabing trap question, para ang sagot mo lang yes or no. Siyempre, pag positive, ligtas ka ba? Yes or no? Yes. Pag nagkasala ka, hindi ka naligtas, yes or no. Pag sinagot mo yes, hindi. Pag sinagot mo no, hindi pa rin. Nagets nyo yung concept ng trap question, dark psychology. That means, trap ka na. Siyempre, magre-reason out ka. Pero ang gagawin nito mga deceiver na to, gagawin nila yung ready na sila, parang handa sila sa mga ibabato mo sa kanila. Pansin yun, lalo sa ibang mga sekta, no? Pag merong, alam natin yung katotohanan eh. Pero pag hindi tayo equipped ng katotohanan, or pag wala tayong solid foundation, katulad ng topic natin dito, pag wala tayong solid ground, parang kahit alam yung katotohanan, pero meron silang bala pagdating sa katotohanan. So, ang ginagawa nila, minamanipulate nila para yung sagot mo maging ayon sa kanila. So, nangyari, nadideceive tayo ng mga Kristyano. So, dapat maging equipped po tayo, dapat maging matibay tayo, lalo pagdating sa doktrina ng pinangahawakan natin, lalo na tayong mga Bible bab. Sa fundamentals, ito yung kaimportansya. So that's why maraming nadideceive. Mga pangalawa, meron tayong deceitful workers. 2 Corinthians chapter 11, verse 30. For 2 Corinthians 11:13, anyone? For such are false apostles, deceitful workers, and harming themselves with the apostles of Christ. Yeah. So, for such are false prophets, deceitful workers. Thank you, Sister Maribel. Sister Marie, thank you, Mama. Ayan, no? Actually, connected yung letter A at letter B natin. When I say deceiver, deceive many, nililang ng marami, nililang yung marami, especially mga Kristyano. First, pwede rin mga unbelievers, no? Para mas lalo silang malayo sa katotohanan. Pag sinabing deceitful workers, misleading naman ito. Now, when we say misleading, pwedeng intentionally or pwedeng unintentionally. Pag sinabing intentionally, alam mo yung katotohanan, pero dahil meron ka ng foundation na pinakahawakan, parang alam mo yung pride, no? Parang ayaw mo nang baguhin, parang ay di na, sagrado na, ito na yung decision ko, hindi na mababago. When you say unintentionally, hindi mo alam na ito pala yung katotohanan, no? So iba yung naituturo mo.
So, doon sa panguna, yung sa intentionally, ito yung mga taong guilty sila pagdating sa part na to. 2 Corinthians 11 verse 13. For such are false apostles, first ko yun, di ba? Pastors, teachers, ba? Deceitful workers, yung mga misleading, yung mga nangiling lang ng mga tao, transforming themselves into the apostles of Christ. Akala natin yun yung tama, para silang tama. Puting-puti yung mga kasuotan nila, puting-puti yung pinapakita nila, pero hindi pala ito yung katotohanan. Sila yung mga taong guilty pagdating sa part na to. Sila yung mga manliling lang pagdating sa part na to. We also have seducing spirits. 1 Timothy 4 verse 1. First Timothy, now the Spirit speaketh firstly that in the later times shall come apart from the spirits, that there is no Yeah, thank you, Nanay Mel. So, dito malina, no? Seducing spirit. When I say seduce, no? Seduce, mapang-akit. Diba? Nakaka-akit. Parang nakakabighani pag sa literal na translation. So, when I say seducing spirits, ito yung mga taong parang nakakaakit yung mga sinasabi nila. Parang pag narinig mo, oo nga no, parang tama nga no, oo nga no, mahal naman tayo ng Panginoon, so okay na yun, ligtas na ako, gando na lang. Di ba parang nakakaakit pag sinabi, okay, ligtas ka na, tinanggap mo ng Panginoon, diba, by faith, through grace, diba, alam natin yan, tapos sa gando na lang. Parang nakakaakit pag hindi mo na kailangan maglingkod, pero hindi kasi yung katotohanan pagdating sa Biblia, di ba? Ito yung mga bagay na katulad nun. So now the Spirit speaketh expressly that in the latter times sa mga pagpapalapit ng katapusan sa pagbabalik ng Panginoon, some shall depart from the faith. Ang nakakalungkot, no? Even ang mga Kristiyano, prone pa rin tayo pagdating sa part na to. Pag hindi tayo maging wise, pag hindi tayo magiging equipped ng salita ng Panginoon, giving heed to the soothing spirits and doctrines of devils. Diba? Revelation 2:20. Basahin natin. Sabi dito, Revelation 2:20, notwithstanding, I have a few things against thee, na tinutukoy dito ng Panginoon, since pula Panginoon dito, no? Yung church ng Thyatira. I have few things against thee, because thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, so to teach and to seduce my servants, to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. So katulad ng ibang mga churches no, during the New Testament, itong Thyatira, ganun din. Iba yung 7 churches, no? Dito, ang nakita mo ng Panginoon, literal na seduce, no? Ito yung si Jezebel na nagpapanggap, pero ang ginagawa niya, sinuseduce niya lang yung mga Kristiyano sa church ng Thyatira. Tapos anong ginagawa niya? Pinapakain niya ng mga bawal, tapos alay niya sa mga Diyos-Diyosan sa panahon na yun. So, ganun ginagawa niya sa buhay sa mga Kristiyano during those times. Now, same scenario, no? Same thing sa panahon natin ngayon. Hindi man literally na may gumagawa sa ating katulad yung kay Jezebel, pero inaakit tayo kadalasan na parang masaya sa simbahan yan kasi parang ang sigla-sigla nila. Tandaan natin, ang tunay na simbahan ng Panginoon, di ba? So, nagsisimba tayo hindi para maging masaya, kasi masaya tayo kaya tayo nagsisimba. Amen? Di ba? So, yun yung pinaka-reason natin. Di ba? Yung, ano ba yung pinaka-term natin? Siyempre, tayo kaya yung sincerity ba, yung nandoon, kaya tayo nagsisimba, hindi lang sa kaanong bagay. Diba? So ito yung warning, ito yung ginawa ni Jezebel sa church ng Thyatira. So ito yung warning sa ating mga Kristiyano nowadays, na huwag tayong magpalindang sa mga seducing spirits na parang ang gandang pakinggan, pero hindi yung katotohanan. Diba? So, 2 Timothy 3 verse 13. 2 Timothy 3:13, basahin ko na, connected din to. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived.
So, kitang-kita natin dito, no? Alam nyo, sa English, pag ang isang bagay ay inuulit-ulit, nagkakaroon ng repetition, that means merong significance yan. Same thing sa ginagawa ng Biblia ng Panginoon, no? Sinasabi niya na sa paparating ng mga huling araw, maraming manlilinlang, maraming gustong mag-mislead lalo sa mga Kristyano, maraming nagkukunwari pagdating dyan, nakala natin katotohanan. Pero sabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Ba? Bakit? But evil men and seducers shall wax first. Dadami pa, lalala pa. In worse, deceiving and being deceived. Diba? So, kadalasan kasi nangyayari, akala natin, ito yung naituturo natin. So, maging tayo nagiging guilty sa part yun. So, dapat tayo bilang Kristyano, maging mapanuri tayo kahit saang lugar tayo papunta. Diba? Hindi porket, alam mo na yung katotohanan, magiging relax ka na porket, ito, pili ko ito kasi may Bible, okay na yan. Dahil church niya may Bible lang siya, okay na yan. Dapat maging mapanuri pa rin tayo. Base sa salita ng Panginoon, base sa Biblia. Diba? So, deceive many, deceitful workers, seducing spirits. Letter D, speaking lies in hypocrisy. Diba? Mabigat ng word to, yung sa hypocrisy, no? That means, iba yung sinasabi nila sa pinamumuhay nila. Diba? Ito yung nagsasabing, kunyari sabihin, no? Magmahalan tayo, pero yung buhay parang hindi nagmamahal sa mga tao. Diba? Parang mga ganun. Parang ganung konsepto ba? So, iba yung sinasabi, iba yung pinamumuhay. Pero tignan natin, 1 Timothy chapter 4, verse 2. Anyone? Lies and having their conscience gratified. Yeah, thank you, Sir Sharon. So, speaking lies in hypocrisy. Ba? Yung hindi katotohanan, lalo yung sinasabi at yung pinamumuhay nila. Also, we have cunning craftiness. Ephesians chapter 4, verse 14. Marami tayong verse ngayon. Ephesians chapter 4. Anyone? Pwede? Ephesians chapter 4, verse 14. Yeah, thank you po. So, kapag sinabi ko kanina, di ba alam natin yung parable, no? Yung sa seed, di ba? Kung saan na itanim, kung saan bubunga, kung bubunga ba, magkakaroon ba ng manifestation, no? So, dapat maging matibay tayo kung saan ba, doon ba sa tigang na lupa o doon sa matabang lupa. Diba? Of course, pagdating salvation. Pero pagdating dito, no, huwag tayong mga Kristiyano yung madaling matangay ba? Diba? Alam mo kadalasan, merong dalawang bagay pagdating dyan, no? Minsan kasi, syempre, may mga reason tayo bakit tayo napupunta sa gantong simbahan, bakit tayo napapatot sa ganto, diba? Or pangalawa, minsan, nalilin lang din tayo kasi hindi tayo equipped ng salita ng Panginoon. So that's why, make sure ng Biblia, ng salita ng Panginoon, na dapat alam natin yung doktrinang pinangahawakan natin. At hindi lang basta alam, dapat maging matibay tayo. Bakit? Alam nyo si Satan, alam nyo ang mga tao na naninilang, marami silang paraan para maakay ka. Diba? Minsan nga mas active pa sila sa atin eh. Diba no? Yung pag tinanggihan mo na, hindi po, napansin yun, tayong mga, lalo mga Bible book, no, kadalasan sa atin, no? Naranasan natin pag nagbibigay na tracts, no? Lalo pag, syempre pag first time na nandun pa yung gyan natin. Pag tinanggihan tayo, parang pag first time, parang nakakaya na pag tinanggihan ka. Pag pangalawa, pangatlo, medyo matigas na yung puso mo. Okay lang, sige, tanggihan mo. Pero alam nyo, yung ibang mga sekta, hinahabol nila. O sir, naranasan ko yun. Pag naglalakad ka, di ba, yung ibang mga sekta dyan, pag hindi mo kinuha, parang hanggang bahay mo, susundan ka eh. Di ba, kahit sa magpunta, nagat hindi mo kinukuha. Di ba? Mas active po sila kadalasan. Di ba? Marami silang paraan. Di ba? Para madala yung ibang tao
Marami silang paraan, kaparaanan para mas maakit nila yung ibang tao kadalasan kesa sa atin. Pero sa atin kasi, hindi tao yung nagdadala, ang Panginoon ang nagdadala sa simbahan. Ginagamit ng tayo. Hindi sa paraan natin, sa paraan pa rin ng Panginoon. Diba? Craftiness. For 14, by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Diba? Ang si Satan parang roaring lion, seeking whom he shall devour. Diba? Pagdating dyan. Of course, we have sa letter F, false brethren. Galatians 2 verse 4. Anyone? Yeah. Sige po. Galatians chapter 2 verse 4. And that because of false brethren and their God, who came in freely by us, liberty and Christ, that they might bring us unto Yeah, diba? So, and that because of false brethren, unawares brought in. Alam niyo, ito rin yung warning, ito yung mahirap, no? Sa gawain ng Panginoon. Sinabi na rin ng Panginoon, darating ng araw, even sa simbahan, pwede magkaroon ng mga false brethren. So, dapat maging maingat pa rin tayo pagdating dyan. Diba? Yung paninlang, diba? Ng mga false brethren. Matthew 7:15, additional verse lang to. Matthew 7:15. Sabi dito, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Maging maingat tayo. Alam nyo, since nakatira ako kala Ate Hana, sa area A dito po, no? Merong bata, syempre kilala niya, anak niya ate, si Bella. Meron siyang paboritong palabas, dalawa yun eh. Yung Police, tsaka yung Masha, hindi ko alam kung kilala ni Charity. Yung bear na nasa gubat, tapos meron siyang inaalaga ang bata. Ako, no choice ako pag binabantayan si Bella. Nanonood, tsaka nag-enjoy na rin ako. Diba? Nagugulat na lang ako yung partner ni Ate Hana. Minsan nakatingin lang din sa TV, tapos nanonood din naman. Ako din nanonood, nadidistract din ako sa Masha pagdating din. No? Pero meron isang segment doon na nananaginip si Masha, yung bear. Siyempre, bago siya managinip, gusto niya makatulog, maingay yung bata. Alam mo yung ginagawa niya? Yung ginagawa din natin, yung nagbibiling siya ng tupa na tumatalon. Diba? Nagagano siya. Alam niya, ang himbing ng tulog niya, nagbibilang siya ng tupa. Kaso lang, biglang may wolf na sumama. Pagdating doon, tapos nagising siya, di ba? So, doon pa lang sa panaginip, no? Nagising na siya kasi hindi tugma. Same din sa buhay ng isang Kristiyano, no? Meron talaga hindi tutugma, so dapat maging alerta tayo at tulad ni Masha. Dapat alam mo ano ba yung tama, ano ba yung mali, ano ba yung doktrina ang pinangahawakan mo. Bakit? Kasi meron niyang deception, meron niyang paninilang na mga false teachers ng mga tagapagturo niya. Of course, meron din tayong the dangers of false teaching. So, meron tayong mga false teachers at meron din tayong mga maling katuruan. Now, gaano ba ka-effective yung maling katuruan? Actually, minsan, yung tao din yung nagdadala pag ganun dito. Kung gano'n siya galing. Alam mo yung tao kasi may mga taong magaling magsalita. Pabulak-lak. Halimbawa, for example, gaano ba ka-effektibo yung false teaching? Alam natin lahat, ang gate natin is nandoon. Ba, nakikita nyo? Pero alam nyo, Pastor, yung gate natin is nandito. Yung tunay. Now, may mga taong sabihin mo lang yung ganong bagay, titingin na agad doon. Tawag din misdirection, di ba? So, iba yung tinuturo, pero hindi yung katotohanan. Once na tumingin ka, ibig sabihin, naloko ka na agad. Alam yung mga magician, di ba? Nakita kasi medyo nag-aalinlangan yung iba, di ba? Para titingin. Pero may gate dati dito talaga, Pastor, yung unang-una. Di ba, Naimel? Dalawa yan. Ang tawag din misdirection, pinanood ko kay Mama. May ginagawa siyang bagay, pero iba yung pinapakita niya para maninda. Same din na ginagawa ng mga false teaching, ng mga false teacher, sa pamagitan ng mga false teaching, iba yung pinapakita nila sa katotohanan. So dapat, lalo tayo yung maging maingat. The dangers of false teaching, letter A, false doctrine open Christians to satanic attack.
Tignan natin, Ephesians chapter, hindi ko mabasa yung sulat ko dito. Ephesians chapter 6, verse 11. Sabi na dapat ng doktor na lang ako. Ephesians chapter 6, verse 11. Yan. Tanong na sa verse 16 po. Talon. Among all, taking the shield of faith, wherewith we shall be able to finish what fire the parents of the ready. Thank you, Naimel. False doctrine open Christians to satanic attack. Ang keyword natin dito is yung armor. Sino nakapanood ng 300? Yan, si Pastor. 300. About sa 300 na sundalo, specifically Sparta, di ba, sa Greece. So, lumaban sila sa maraming hukbo, libu-libong mga hukbo ng kalaban nila during that time, no? Kung saan, hindi man sila nag-win, pero pinakita kung gano'n sila kalata. Now, pag titignan nyo yung mga armor ng mga sundalo, ng mga literal na sundalo dati, no? Buo yan. Diba? Mula ulo hanggang pa. May mga ere lang na walang armor para makagalaw. Katulad nung dito sa paa. Yan. Wala yan nakalagay na armor kasi para makatakbo sila, para makagalaw sila ng higit. Pero alam nyo, sabi, no? Wala daw sila sa mga Kristiyano, no? Ang armor natin sa harap. Naniniwala ba kayo sa mga Kristiyano? Armor natin wala sa likod. Bakit? Kasi sa buhay ng isang Kristiyano, no retreat, no surrender. Ba? So, dapat forward lang tayo pagdating dito. So, dito, pagdating dito, no, dapat nakabaluti tayo ng armor. Diba? Meron tayong shield, meron tayong, pagdating dito, no, sabi sa verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Alam nyo, yung leader nila doon, nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki. Meron isa silang kalaban, no? Yung malaki, may iba siya na kalaban. Hindi siya, of course, sasalag niya lahat ng atake. Pero may isang atake na nagalusan yung armor niya, pati yung isang mata niya dito. Sa Leonidas, yun, nagkaroon ng hiwa yung mata niya. So, titignan natin, safe man yung buong mukha niya, pero may isang part na nagalusan dahil walang armor. At si Satan, ganun yung gusto niya. Naghahanap siya ng butas sa buhay ng isang Kristiyano, higit sa lahat sa buhay ng isang Kristiyano, para malinlang niya tayo, para matukso niya tayo, para malayo niya tayo sa gawain ng Panginoon. So kaya dapat, suotin natin yung balute, yung armor natin araw-araw. Kaso lang mahirap, no? Minsan tamad tayo magsuot ng armor. Ay, hindi na, para ang bigat kasi ng armor. Nag-guess niya? Kaya minsan, ay wag na kasi hindi ako makatakbo sa buhay ko sa mundo ng maayos. So, mahirap, no? So, ito yung challenge. Pero again, ito yung warning, ito yung mahirap, pero kailangan lagi natin suot. Diba? So, false doctrine open Christians to satanic attack. False doctrine, maling katuruan, will bring shame at the judgment seat of Christ. 2 Timothy 2, verse 15. 2 Timothy 2:15, ang magbasa ng part na to. Sabi dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang maling katuruan na tinuturo, nagbibigay sulit tayo once nahubarap na tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ba? Lahat ng ginagawa natin, lalo na pag nagturo tayo ng kamalian, nahaharap at haharap tayo sa Panginoon. Ba? False doctrine injures the spiritual life. 2 Timothy 2 verse 14. Yung nauna lang po dyan. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Ba? Dito kadalasan, pag sinabi dyan, no words to no profit, pagdating sa maling doktrina, ito yung nagiging ugali
ng mga Kristiyano kung ano lang yung gusto nilang marinig. No? At sa mga ibang sekta kadalasan, halimbawa, o sige, mahal ka ng Panginoon, okay na yan. Pagdating doon. Pero hindi kasi yun yung salita ng Panginoon. Alam natin ay parang, di ba, mas mataling pa sa sibak. Di ba? Alam natin, two-edged sword ang salita ng Panginoon. Ang goal niyan is to rebuke, di ba, is to correct tayo mga Kristiyano, hindi lang para sabihin na mahal tayo ng Panginoon, kundi itama yung buhay ng isang Kristiyano. Sabi ito, that they strive not about words to no profit. Alam niyo yung salita ng hindi naman nakakatulong sa atin para lumago tayo sa salita ng Panginoon. Ito yung warning. Ano pa? But to the subverting of the hearers. When we say subverting, kumbaga, overpowering. Diba? Kung mas papalaliman natin, parang manipulating din sa part ito. Bakit? Subverting of the hearers, kung ano lang yung gustong mapakinggan ng mga tao, yun lang. Pagdating sa false doctrine, kasi ang kadalasan target nila is tao, para matarget nila yung tao, kung ano lang yung masarap sa tayo ng tao, yun lang ituturo nila. Nag-guess niya po? Hindi pwede yan kasi baka ma-offend sila. Kaso lang masakit ang salita ng Panginoon eh. O hindi pwede yan kasi baka mawala sila. Kaso lang ito yung katotohanan sa salita ng Panginoon. That's why verse 2, no profit, but to the subverting, dun sa pabor lang sa makikinig. Pero hindi, again, yan yung nais ng Panginoon, but to correct, to review yung mga nakay Kristo. Nakay Kristo ba kayo sa Amen? Amen. So tuloy po natin. False doctrine injures the spiritual life, di ba? Ito yung actually, dapat nga mas kailangan natin ma-review. Ito yung buhay natin para ma-review tayo lagi. Di ba? So para mas lumago tayo. False doctrine is a leaven which corrupts the entire body. Galatians 5 verse 9 and 1. Galatians chapter 5 verse 9. Sige po. Thank you, Nanay Mel. Now, ano ba, bukod sa mga nasa first row student po natin dito. When say leaven, ano ba yung leaven? Anyone? May idea? Yan. Nanay? Labadora. Ano pa sa English yung leaven? Brother Ryan? When we say leaven, sa ligid pala. When we say leaven, no, sa English, ang common natin is yung mga tulad ng yeast. Diba? Sa madaling salita, sa mas common no, Tagalog word, pampaalsa. Diba? Alam nyo, sa baking, although ang alam ko lang, may ba kadalasan, pritong talong, pritong itlog, pritong isda, diba? Pritong kamati, pritong kamatis, pritong tubig. Diba? Pagdating sa mga part na yan, alam nyo yung yeast, kahit onti lang yung ilagay nyo, aalis sa kagad. Sa ibang konsepto tayo, kasi positive yun eh. Sa negatibong konsepto, alam nyo, pag isang madaming kamatis, isang dosenang kamatis, isa lang yung bulok dyan, damay-damay na lahat. Alam niya, yung mga magaling magluto, si Tita Maya, no? Yung milyonaryo natin dito. Diba? Isa lang yung bulok ng kamatis sa isang dosena na yan, mahawa-hawa na lahat yan. Now, ang kahirapan pagdating dito, no, ang false doctrine o ang maling doktrina, isang maling doktrina, lalo kung ang doktrina niyan pagdating sa kaligtasan, kawawa ka. Kaya magpasalamat tayo na dala tayo sa simbahan na tama, sa simbahan na to. Bakit? Kasi alam natin yung katotohanan. Sayang kung 90 years, tapos active ka pa kahit araw-araw pa yan, kada madaling araw, tapos hindi ka pala ligtas. Hindi pala tama yung doktrina ng kaligtasan na pinanghawakan mo. Sayang. Amen? Amen. Kaya pasalamat tayo, nasa tamang doktrina tayo, lalo sa kaligtasan. So, false doctrines, open Christians to satanic attack. False doctrine will bring shame at the judgment seat of Christ pag humarap tayo sa Panginoon. False doctrine injures the spiritual life. Nagkakaroon yun ng marka. Alam niyo, dagdag ko lang pagdating dito, no? Sa injures the spiritual life. Alam niyo kung anong pinakamahirap tibagin?
pag meron na tayong pinangahawakan, bago tayo mapunta sa tamang doktrina, diba? Meron tayong mga pinanggaling sekta, diba? Meron tayong mga pinanggaling relihiyon kung saan marami tayong paniniwala dati. Doon lang sa mga pamahiin natin, gagawin. Baka mamaya, pag may nahulog na kutsara, tinidor yan, baka ba kayo sinong darating? Diba? Na parang kahit alam natin joke, pero tumatak na sa atin. Pansin niyo, di ba? Parang nahubog na tayo, lumaki tayo pagdating sa mga pamahiin katulad mo yan. Same din pagdating dito, no? Minsan, mahirap to begin pag meron pundasyon na, di ba, sa buhay ng isang tao. Eh, yung kailangan alisin natin kasi dapat ang pundasyon natin, hindi sa pamahiin, ang pundasyon natin sa salita ng Panginoon pagdating din. So, yun yung challenge pagdating din, no? So, false doctrine is a leaven which corrupts the entire body. And then, sa number 3 natin, the nature of false teachers. So, tapos na tayo sa deception of false teachers, the dangers of false teaching, the nature of false teachers. Dito na tayo. So, false teachers are not serving Jesus Christ, but their own interests. Mabigat tong part na to, no? Pag ganito. Romans chapter 16, verse 17 and 18. Anyone? Yan. Thank you, Brother Marvin. Ayan. Yeah, thank you, Tita Maya. Hindi ko alam, pero doon sa nakamark dito, hindi ko alam ba't nilagay yung word na bus. Nakalimutan ko yung interpretation ko dito, yung pero okay lang yan. Diba? False teachers not serving Jesus Christ, but their own interest. Now, ito yung mabigat sa part dito. Now, I beseech you, brethren, tayo mga Kristiyano, diba? Mark them, markahan nyo sila, which cause divisions and offenses. Para saan? Tungkol saan? Contrary, diba? Yung hindi ayon, hindi tugma sa atin, kabaligtaran, to the doctrine. Alam niyo, bago tayo magpatuloy, may mga sekta, no? May mga ibang nagtuturo na para sa kanila hindi importante yung doktrina. Pero mali. Importante ang doktrina sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi pwedeng hanggang ligtas ka lang, tapos yun na yun, okay na, happy-go-lucky na tayo. Hindi po ganun yun. Ang buhay ng isang Kristiyano, once na tumanggap ka sa Panginoon, tunay ka na ligtas, dapat nagpapatuloy tayo. At hindi lang nagpapatuloy, dapat maging matatay tayo sa doktrina. Bakit? Kasi katulad sa mga warning dito, contrary to the doctrine which ye have learned. Diba? And avoid them. So, dapat maging maingat tayo, no? Once alam natin yung katotohanan, umiwas na tayo sa mga tao, sa mga false teachers, sa mga bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Diba? Alam niyo ako, mahilig ako sa mga movies, lalo sa mga series, alam niyo naman yan. Diba? Pag wala akong ginagawa, actually, yun yung hilig ko eh. Diba? Manood ng mga series, yung pastor, kay drama, mga ganun. Pero ako, more on fiction, diba? Mga fantasies kadalasan. Nung high school ako, meron akong pinapanood title na Supernatural. Narinig yun rin yung palabas na yun. Supernatural, no? Mahilig kasi ako sa mga goals, yan, yung mga ganun. Yung mga superpowers, kasi ang pangarap ko dati, lumipad. Parang mga ganun, no? So, hilig ko yun dati. Alam nyo, season 1 hanggang season 9, pinapanood ko yung Supernatural kasi alam kong fiction lang siya. Pero tinigil siya nung bandang season 9 ata or season 10 kasi nagulat ako, naging ayon sa Biblia yung mga gusto nilang ituro. Alam niyo doon sa season 9 na yun, pinakita na buhay pa si Cain. Buhay pa si Cain. At si Cain meron siyang mark kaya hindi siya namamatay hanggang sa panahon na yun. Kasi tinigilan ko siya ng gusto kasi doon sa season 10, nagpakita sila na nagbuba ulit ang Panginoon. Sa Supernatural na movie yun. Kaso lang, ang problema, yung Panginoon na pinapakita nila doon, alam niyo sinong kapatid? Si Satanas. Magkapatid daw sila,
tapos isang saksak lang sa kanya, mamatay na siya kung hindi siya tutulungan ni Satanas. Doon ko tinigilan yung palabas na yan. Kaya sabi ko, ay, alam nyo, maganda sa mata ng mga tao, parang nakaka-entertain, pero hindi yung katotohanan. Ang ginawa nila, ng mga first season, ng mga unang mga season, inayon nila sa Biblia. Meron doon, nasa Biblia talaga. Pero habang tumatagal, hindi mo alam, pag hindi ka magiging matalino, lalo sa doktrina, pag hindi mo alam yung doktrina pinangangawakan mo, nalilinlang ka na pala, napapasukan ka na ng ibang doktrina. Hindi ka man nakapagbasa ng doktrina natin, pero yung doktrina na gusto nilang ituro, na-adapt natin minsan. So, dapat maging maingat tayo. Kaya tinigilan ko yung palabas na yan. So, avoid them. But for they that are such, serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Dito literal na, pag sinabing their own belly, kung ano lang yung pabor sa kanila, yun lang yung ituturo nila. Now, hindi yun sa Panginoon. Kasi ang sa Panginoon, hindi mo ituturo kung ano ang pabor sa iyo, kundi kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa mga tao. Diba? So, the nature of false teachers. False teachers are Satan's ministries, counterfeit Christians, kabaligtaran, di ba? 2 Corinthians chapter 11, verse 1 to 5. Yan, thank you, Sister Miles. 2 Corinthians. God is there, I will not call you, and indeed there, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to my husband, and that I may present you as a chaste virgin to Christ, but I fear lest by any means, as the serpent did, if substitute, so your minds should be corrupted and your simplicity that is heart. For easily that cometh another Jesus, whom you have not received, or if you receive another spirit, which you have not received, or another gospel, which you have not accepted, you might well bear with me. For I suppose I was not behind the very chiefest of all. Thank you, Sister Kim. Mahaba-haba ng part na to. Now, false teachers are Satan's minister. Baliktaran. Now, ito yung warning natin Paul sa mga taga-Korinto. Same warning din sa ating mga Christian sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo, verse 4. For if he that cometh preacheth another Jesus. Mali na agad yan. Kasi isa lang yung Panginoon tinuro sa atin. Siya yung diba? Siya yung Diyos, diba? Pinadala ng Diyos ang kanyang buktong na anak, diba? So, yun yung pinanghawakan natin, yung nabayubay dun sa krus at muling nabuhay. Yun yung pinanghawakan. Pero pag may nagturo dyan na ako na yung Panginoon, diba? Ngayon, ako na yung sambay niya. Marami na rin palabas na ganyan. Yan na parang ang gandang panoorin, pero hindi maganda pagdating sa doktrina na pinanghahawakan natin. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. For I suppose I was not a weed behind the very chiefest apostles. So that's why, dapat maging maingat tayo. Bakit? Kasi tayo yung target ng kaaway. Kasi pag tayo'y nawala sa gawain ng Panginoon, diba? Paano na lang yung mga tao? Of course, maraming gagamitin ng Panginoon. Pero, mas maganda pag gamitin din tayo ng Panginoon. So, dapat, para magamit tayo, mag-i-equip tayo. Alam niyo, pag nag-soul winning kayo, maraming pagsubok sa mga taong nakakausap niyo. Dati nung lumalabas kami, Sister Heart nila, Sister Kim, pagdating dyan, sila Jelina Buenga, meron sila dating nakausap nang nagsimula pa lang mag-soul winning. Sabi nila, Gubel, saan ka ba nagpunta? Kasi meron kami nakausap dito, tapos iba yung, may mga verse na pinapakita. Alam nyo kung ano yung salvation, Romans Road yung ginagamit namin noon. Kung ano yung pinabot namin Romans Road,
meron siyang verse na pinapakita para ma-counter yung salita na sinasabi namin. So, ang nangyayari, hindi naman kami yung kina-counter niya. Ang kina-counter niya yung salita ng Panginoon. Yun yung malinaw. Counterfeit, diba? Christians. Parang kalaban, hindi natin ma-Christian, kundi ang salita ng Panginoon. So, dapat maging maingat tayo. Kasi minsan, mas defensive pa sila kaysa sa atin. Tayo kasi pag narinig natin, sige na, yaman na, Panginoon na ang bahala dyan. Pero alam niyo sila, pag napatamaan niya yung doktrina nila, willing yan makipaglaban, willing yung makapag-debate para lang mapanindigan yung doktrina nila. Mas hindi pa sila kaysa sa ating isan. False teachers are cursed. Bilisan na natin, baka hindi natin ito matapos. False teachers are cursed. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Galatians chapter 1, 6 to 9. Basahin ko lang. I marvel that ye are so soon removed from him that called you to the grace of Christ and another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Iibahin, di ba? Bababuyin sa malalim na Tagalog, no? Parang iibahin yung konsepto, minsan literal na bababuhin, di ba? But though we are an angel from heaven, kahit anghel pa magsabi, no? Preach any other gospel at you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Hayaan niyo silang isumpa, masumpa. Sumpa niyo sila. Pag hindi, alam niyo yung warning ng Panginoon sa mga taong binabago, nagdadagdag, nagbabawas sa salita ng Panginoon. Basahin niyo lang mamaya, Revelations chapter 22, verse 18 and 19. Pag kinig niyo yun, grabe yung parusa ng Panginoon sa mga taong binabago yung salita niya. Dinadagdagan yung binabawasan yung salita niya. Diba? False teachers are cut off from Christ. Galatians chapter 5, verse 4. Kala ko 30 minutes lang yung pagturo ngayon. Galatians 5:4. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Alam niyo, nature ng mga false teachers, bukod sila ay cursed, false teachers are cut off from Christ. Nahiwalay sila kay Kristo. Kristo lang yung naturo nila, pero wala sila kay Kristo. Yun yung malinaw. False teachers shall not inherit the kingdom of God. Isipin nyo, no? Ang tagal nyo pala naglilingkod na akala nyo yung tama. Pero pag yun yung, hindi pala yun yung tama, parang wala ding sense. Hindi parang walang sense. Sayang lang ang pinagpapagura. Kaya dapat maging mapagpasalamat tayo na nasa tama tayong doktrina, nasa tama tayong simbahan, nasa tama tayong pinaglilingkuran. Amen? Diba? Tingnan natin dyan, Galatians chapter 5, verse 20 and 21. Sabi niya dyan, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies. Diba? Hearsay, may kinalaman sa word na yun. Heresies, no? Ito yung mga bagay na ikinakalat natin. Diba? Ito yung pinangakuha natin na akala natin tama pero mali pala. Ito yung ginagawa nila ng mga false teachers, no? Parang maling mga katuruan. Sabing ganyan, no? False teachers are impostors. Alam nyo, merong isa akong nilalaro dati. Feeling ko dito, okay lang po sir, yan yung matapos to. Meron isa akong nilalaro, para lang mag-guess yun, no? Ang tawag sa laro dyan is Among Us. Yan, alam nila Sister Heart, yan nila Brother Marvin, magaling siya dyan magdaro. Kasi Among Us, no, ito yung klase ng laro kung saan marami kayo, kahit isang buong grupo kayo nasa isang game, tapos may isa lang na mag-hand sa inyo. Ang problema, nagpapanggap siya na mabuti, parang kasama sa grupo nyo, pero hindi niya alam, siya pala yung papatay sa grupo niya, isa-isa. Diba? So, papatayin niya, tapos pag nakita yung katawan, para ang gagawin, magbobotohan, o sino yung pumatay sa ganito? Sino yung, nasaan ka nung nangyari yung krimen? Parang gano'n na pag-interpretan. Nasaan ka nangyari, nagtatago, nagpapanggap siya pagdating doon. Nagkukunwaring mabait, pero impostor pala. Siya pala yung umubos. Hanggang sa bandang huli, malalaman nila, siya pala yung masama talaga.
Same din sa buhay ng isang Kristyano. Alam niyo, mga false teachers, sila yung mga impostor pagdating sa atin. Bakit? Sila yung magdidindam para mas lalo tayo mawala sa gawain ng Panginoon. Diba? Para hindi tayo makapagpatuloy, isa lang mawala tayo sa tamang simbahan ng lingkuran. So, dapat maging maingat tayo. False teachers are condemned. Diba? So, Titus 3:10-11, Titus chapter 3, verse 10-11. Yan, tignan natin. A man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinned, being condemned of himself. Sinabi ko kanina, di ba? Yung intention or intention. Alam nyo, a man that is an heretic after the first and second admonition, yung mga taong alam na nila yung tama at maling katuruan. Na-warning na sila ng una, sabi dito, ng pangalawa, pero patuloy nilang ginagawa. Sila yung mga taong na-condemn na talaga. Kasi alam na nila, pero iba pa rin yung tinuturo nila. So tayo, alam na natin yung doktrinang pinangahawakan natin. So dapat maging stable tayo pagdating dyan. Hindi lang basta stable, hindi lang dapat stagnant water, kundi dapat patuloy tayo ng lumalalim, lumalago, nagdalalim pagdating sa doktrinang pinangahawakan natin. Para hindi tayo madala. False teachers are not of God. 1 John 4:5-6. 1 John chapter 4, verse 5 and 6. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. But they are of the world, therefore speak they of the world. Ito ang mahirap, no? Yung mga wala kay Kristo, minsan sila pa yung mas pinakikinggan ng mga tao. Hindi lang isang kadalasan. Bakit? Kasi mas magaling silang mag-manipulate, magpaikot. Diba? Nakakala natin sila yung tama. So tayo, alam natin yung tama, dapat alam natin kung ano yung pinangahawakan natin. So, bilisan na lang natin dito, no? How to refute false, tapusin ko na lang, Pastor, 5 minutes. How to refute false teachers and false doctrine. So, tapos na tayo sa deception of false teachers, the dangers of false teaching, the nature of false teachers. Ito tayo. How to refute false teachers. So, dapat maging maingat. Ano ba yung kailangan natin gawin? And false teachers? A, know your Bible. 2 Timothy 2, verse 13. Ito lang, isang verse na tayo. 2 Timothy chapter 2, verse 13. Sabi dito, if he believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. And the next verse, John 8:32, 3:32. Sabi na yung sulat ko talaga yung problema. John 3:32. John 8. Di ba? May pagka-doktor talaga ako minsan eh. John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Hindi ka maninindang kung sa una pa lang alam mo na yung pinakahawakan mo. Ito yung challenge about isa, no? Maging matibay tayo. Hindi lang na araw-araw kami magsisimba, hindi lang yun. Kailangan alam mo rin yung doktrina ng pinakahawakan mo para hindi ka matangay ng mga bulaang nagtuturo ng salita daw ng Panginoon. Know your Bible. Know your biblical doctrines. Ano ba yung mga doktrinang meron na pag-usapan natin sa mga susunod? Doctrine of God, doctrine of Jesus Christ, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of salvation, which is very important, very crucial sa buhay ng isang Christian. Ito yung pinakauna, doctrine of fastings and others. Now, be discerning. 1 Thessalonians 5:21. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Prove all things, hold fast that which is good. Ito, yung challenge about isa, no? Alam niyo ako, pag pupunta ako ng Caloocan, meron akong pinagsisimbahan doon. Pero nakatatlong simbahan na ako. Yung una, okay yun, doon narinig ko, no? Ang pinaka gusto ko kasi pinapakinggan sa Sunday school nila kasi doon malalaman ko ano yung doktrina ang pinakahawakan nila. Okay yung simbahan, nagkataon lang, sinarado yung daan, lumayo, pinigil ko yun. Naka-attend na po kayo doon nila, yung sinarado. Alam nyo ba, may isang Sunday na nagsimba ako doon. Sa unahan ko, sabi ko,
kamukha ni Nanay Mel, lalabag nakatalikod. Tapos nang tapos na yung service, nagulat ako si Nanay Mel pala. Nasa isang simbahan kami, doon sa bagong silang Caloocan. Di ba? Nagkatanay Mel. So, nagkatagpo talaga. Basta Kristiyano, kahit saan magkakatagpo kayo. Sana magkita-kita tayo sa langit walang araw. Dark humor ba, Pastor? Ano ba yan? Pangalawang simbahan na puntahan ko, ay apat pala, no? Okay din yung pangalawa. Kaso lang, yung pangalawa na yun, ang kagandahan, nakapunta na doon si Pastor Cal. Yan, Pastor Cal, yung dati natin yung pastor. Kaso lang, hindi ako nagtuloy doon. Yung pangatlo, okay, yung pangatlo, isang beses na ako ba din? Ang pangalan ay International Bible Baptist Church. Ganda, no? International Bible, okay naman ba, sir? Sabihin natin. International Bible Baptist Church, no? Hindi ko alam kung saan sila. Kaso lang, yung narinig ko, di ba, okay lang ba sabihin ko? Di ba? Yung narinig ko doon may napagtanungan ako, parang panaginip doon nagsimula yung lahat. Tinawag ako sa lugar na to. Magsisimula ako ng gawain kahit wala nag-send out sa akin. Diba? Tapos, yung mensahe, parang 5 minutes lang. 9 minutes, 5 minutes lang. Mas marami yung kantahan. Ang pinakamaganda yung nagustuhan ko lang yung kainan. Yun lang talaga yun. Baka saan hindi ko na tinuloy. Sabi ko, hindi na po ako kakain kahit alam ko ng iba'y lumpiada yung paborito ko, di ba? Hindi ko na tinuloy, umalis na lang ako. Hindi na ako bumalik sa simbahan na yun. Diba? Bakit? Kasi alam ko yung doktrina ang pinangangawakan ko pagdating doon. Na pag nagtuloy ako dito, nakakatempt yung pagkain. Di ba? Nakakatempt yung saya. Ang saya ng simbahan nila, masaya. Pero hindi sasaya ang salita ng Panginoon sa ganung klaseng simbahan kasi hindi yun yung katotohanan. Yung muling napuntahan ko, doon ako nagsisimba hanggang ngayon. Pag umuwi ako ng Caloocan, kagandahan yung pastor doon, alam nyo, dinalaw na ilang beses si Papa, nag-share na doon kala Papa sa pamilya, kalatida rin man, nagpunta na doon. Sila yung nabibigay ng dati, bibili ako ng juice, kaya naging okay yung kalagayan ni Papa dati. Bakit? Kasi sila yung nasa tamang simbahan, kaya doon ako nanatili. Pag doon ako nagpupunta. So, dapat alam mo yung doktrinang pinanghawakan mo. Be discerning. That means be wise kung ano ba yung doktrina kung saan tayo nag-stand. Ba? Maintain an earnest proclamation and defense of the faith. Huwag tayong magkaroon ng unwavering, no? Unwavering belief kung saan madali tayong matangay. Ay, meron dating napunta dito, no? Kung saan sabi niya, ako alam ko lahat ng doktrina. Galing kasi ako simbahan na to. Parang inikot ko lahat ng relihiyon. Nagpunta yung dati dito eh. Hindi ko alam kung sino nakakatanda. Sabi ng lalaki, at ang daming heart. Meron yun. Sabi niya, galing ako sa Jehovah, nagpunta na ako ng Catholic, ng Iglesia, lahat. Pinuntahan niya para malaman ko ito yung katotohanan. Diba? Kasi gusto ko malaman. Meron siya pag, okay, hindi ayon sa akin to, parang masakit to. Ayoko na dyan. So next na lang ako, next. Pagdating doon. Pero ano kasi, para malaman ko ano yung katotohanan, sabi ng Bible, be discerning, dapat maging wise tayo. Kung gusto mo malaman ng katotohanan, basahin yung Biblia. Ito yung katotohanan. Diba? Avoid joking together in ministry or organization that is not of the same faith. Isa kasi dito tayo nalilid lang, no? So dapat maging madali na tayo. Mas maganda kung same Bible ba, yun na lang, doon tayo mag-stand, doon tayo mag-stick. During college days, no? So maliit na tayo siguro 3 minutes. During college days, meron kami laging parang devotion. Kaso lang, iba-iba kami ng sekta. Kasi no choice ako eh, wala akong ibang kasama sa course ko dati. Ang ginagawa na lang namin, na mga una namin, napapadaan yung mga doctrine. Kaso lang hindi kami nagkakasundo kasi pag napapadaan yung doctrine, medyo nagtatanong-tanong kami. Siyempre, pinigalaban yung doctrine ang pinamahawakan namin. Yung isa nagsabi, papasalamat ako, gano'n-gano'n, kasi naligtas ako, nabautismuhan ako, nakaligtasan, gano'n-gano'n. Medyo ako, siyempre, pinagtabang ko, hindi, Brad, kasi gano'n. Kaso devotion yan eh, pagdating doon. So, simula sa part na yan, ang ginawa na lang namin, wala magsasabi ng doktrina, parang encouragement na lang sa bawat isa na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. So, yun ang ginawa natin. Pero ito yung warning sa mga Kristyano. Huwag ka nang sumama sa ibang mga tao na alam mong iba yung doktrina ang pinangangawakan sa atin. Ba? Maging maingat na lang tayo. Avoid false teachers and false doctrine. Then, last one,
Try to convince them of the truth. Diba? Hindi lang naman alam natin yung doktrina, tapos bahala na kayo sa buhay niyo. Basta kami dito tama, masaya na kami, masarap yung luto ni Sister Janet, okay na yun. Diba? Parang mga ganun. Pero hindi. Ang sabi ng Biblia, once na alam mo yung tamang doktrina, alam mo yung tamang katuruan na pinangahawakan mo, try mo din i-convince yung ibang tao, ituro sa kanila yung katotohanan. Para lahat tayo alam yung katotohanan. Pero of course, make sure na appropriate yung paraan ng pagtuturo. Ito kasi mahirap, no? Nagpakita yung ibang tao, uy, mali yan. Ba, ganun kagad, no? Yung buhay ng isang tao, yung nagtuturo isa, no? Sabi niyo, ganito yung tamang doctrine. Alam natin mali. Hindi natin pwede sabihin, uy, mali kagad yan. Yung parang duro kagad natin na yun, hindi dapat gawin yan. So, hindi appropriate yung gano'n. Hindi suitable sa gano'ng scenario. Dapat alam natin kung unti-unti natin sa paraan ng Panginoon na hindi ma-offend yung isang tao. Diba? Para malaman niya yung katotohanan. Of course, hindi madali yun. Madaling sabihin, pero hindi madali yun. That's why, bago natin ituro sa kanila yung katotohanan, dapat tayo mismo alam natin yung katotohanan na nasa Biblia. That's why meron tayong basic biblical discipleship. So, lesson 16, false teachers and false teachings. Nakuha po ba natin? Say amen. Amen? Start? And also request to Father Martin to pray for our and also after So, opening the